Dakila sa lahat, salamat po sa araw na to. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa patuloy mo pala ng buhay, kalakasan, at patuloy na karunungan, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Salamat sa birthday po ng aking anak na si Pio. Naway kayo po ang makilala niya, Panginoon. Ikaw ang maitaas niya at mapapurihan sa araw na to. Panginoon, dalangin ko po ang mga kapatid na nasa online. Samahan niyo po kami. Kami po ay patuloy na magsama-sama, maunawaan at matuto sa pag-aaral na ito at ikaw po ang aming maitaas at maparangalan. In Jesus' name, Amen. Yan, no? Magandang gabi po sa lahat. Kagabi nga po natalakay natin ang verses 19 to 20. At yun nga po, no? From sorrow to a joyful life, no? At ito po ay isang magandang paalaala para sa pangako ng Panginoon at alam mo, yan. From sorrow to secured joyful life, no? At ito po yung wala nang mararanasang anumang sakit o wala nang magagawang kasalanan o anumang negative, no, na nagmumula sa gawain ng mundo, no? At sinabi sa verse 19, ako mismo yung magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan, doon wala nang pagtangis o panaghoy man. At yun nga po yung mararamdaman ng Panginoon sa nakikita niya, na magiging kalagayan ng kanyang bayan, ang bayang Israel, ang bagong Jerusalem, no? At ito nga po ay nandoon yung wala nang pagtangis, wala nang anumang panaghoy, wala nang anumang hirap na mararanasan ng mga taong ito. At tanging kapayapaan, kagalakan, at walang katabusang kasiyahan, no? Sa verse 20, ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, lahat ng titira doon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ng taong sandaang taon na, at ang hindi na umabot sa gulang na ito ay tuturing na isinumpa. So tumutukoy po ito sa eternal life, no? Sa walang hanggang buhay, no? Eternity. Yan. So kahit 100 taon na ay hindi na mukhang 100 taon, no? Forever yan nga po, no? Yan nga po yung ating naging hashtag yan. So isang isang laging paalaala ng Biblia ang pangako ng Panginoon na ito, no, lalo sa kanyang bayang Israel, na sa atin din, no, sa usaping eschatology ay tumutukoy sa gagawing o lilikhain ng Panginoon na bagong lupa at bagong langit, na ang Panginoon Hesus nga po ang maghahari, no? Yan. So again, eternity or eternal life, napaka pong pag-usapan, no? Kaya tayo ay patuloy na mamuhay, no, sa kabila ng hirap, sa kabila ng kabigatan, na mamuhay tayo na patuloy na pagtitiwala at yung pag-asa natin ay sa Panginoon. Yan, sa verse 20, sinabi po dito, no, magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. So makikita natin sa talatang ito, no, yung halaga nung kanilang gagawin, no? So syempre, yung pagtatayo ng bahay na sila yung titira ay sumasalamin sa wala nang sasakop pa, no? Wala nang mang-aapi, wala nang yung mga magnanakaw or typical na aalisin sila doon sa kanilang lupain. At makikita natin is talagang sarili, no? Yung talatang ito nga po ay nagsasalita tungkol sa isang panahon ng kapayapaan, katatagan at kaganapan para sa bayan ng Diyos. Dito, no, nangangako na isang kinabukasan na kung saan ang mga tao ay masisiyahan sa mga bunga ng kanilang pagsunod, no? Kabunga ng kanilang paggawa ng walang takot sa pagkawala o kawalan ng katarungan.
makikita natin yung resulta, no? Resulta ng mga taong ito na sa bagong realidad na ito ay ang bayan ng Diyos ay namumuhay ng ligtas. Wala nang aalalahanin, wala nang anumang bagabag, no? Na may susugod, may sasakop, or may kukuha ng lupa o ng bahay o ng mga pananim. At tanging wala na, no? Stress-free na, kumbaga. Wala na talaga, wala nang anumang negatibo na mangyayari. So dito magtatayo ng mga tahanan at magtatanim ng mga ubasan na may kumpiyansa, no? As in, wala nang inaalala. Wala nang anumang takot, no? Talagang mamumuhay, no? Mamumuhay ang mga tao doon na yun, na-enjoy yung buhay, na-enjoy yung ginagawa, no? Especially yung kanilang pinaghihirapan ay kanilang-kanila na at kanilang-kanila na wala nang aagaw. So ito ay kabaliktaran ng mga pakiibaka noon, no? Alam naman natin na may natalakay tayo bandang Isaiah 64 o 63, no? Yung kanilang pananim, yung ubas, no? Yung kanilang pinaghirapan ay napupunta sa iba. Yan. So ang kahirapan ay kanilang nararanasan, no? Pero dito ay tanging kabaliktaran, tanging kumpiyansa ang mangingibabaw sa kanilang pamumuhay. So ito nga po ay kabaliktaran na kung saan ang kahirapan, tunggalian o pagkakatapon ay kadalasan nag-aalis sa mga tao ng kakayahang tamasain ang mga pagpapala ng kanilang mga pagsisikap. May kaagaw, no? Merong imbis na solo mo ay hindi mo alam na merong kukuha at mababaliwala yung iyong pinaghirapan. So isang malaking turnaround or pagkakaiba, no? Mula dun sa maraming umaatake, maraming sumasakop kaysa dito sa solo mo. No? Kayo talagang wala ng negatibo. So pinapakita nito ang layunin ng Diyos na ibalik ang kanyang nilikha sa isang estado ng pagkakasundo. At syempre yung kasaganahan nandun po, no? At kung saan ang kanyang bayan ay umunlad sa kanyang pangangalaga. Tanging ang Diyos na maghahari sa panahon na to at wala nang ni isa, no, na mga gagawa pa ng anumang negatibong bagay. Yan. So, ang talatang ito ay nagpapakita ng mas malaking pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan sa darating na kanyang paglikha ng bagong Jerusalem. At ito ay sa mas malawak na kahulugan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga tema ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Ganun din siyempre yung katuparan nga po ng mga pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Yan, alam naman natin sa buong aklat ng Isaiah, ang propesiya, ay tungkol nga po doon sa hinaharap na panahon ng kapayapaan at kasaganahan para sa mga tao ng Israel. At ito ay isang propesiya na ang mga propesiyang ito ay binibigay sa konteksto ng pakikibaka at pagdurusa ng mga tao. Kaya nakita natin dito sa verse 21 na tanging wala ng kaagaw, no? Wala ng anumang sisira o kukuha sa kanila ng kanilang mga pinaghirapan. Lalo-lalo yung lupain at yung kanilang mga inani, no? Yan. So ang imahe ng pagtatayo ng bahay at pagtatanim ng mga ubasan ay may malalim na simbolo sa konteksto ng Biblia. Ito ay kumakatawan sa seguridad at katatagan ng buhay, pamilya. Ito ang pagtatayo ng bahay. Yan. At siyempre ang pagtatanim ng mga ubasan at pagkain ng bunga nito ay tungkol naman sa kasaganahan na nagmumula sa lupain. So makikita natin yung mula dun sa kanilang buhay, no, na walang kasiguraduhan, ito secured na to, no,
Kaya nga po yung security of a fruitful life. Yan, sigurado na, no? Ibig sabihin, silyado na, 100%, wala nang mang aagaw ng mga pinaghirapan nila. So sa pamagitan ng paggamit ng mga imaheng ito, pinapahig ng talata ang ideya ng pagbabalik, no, ng estado ng pananatili na nilayo ng Diyos para sa kanyang bayan, na kung saan maaari silang mamuhay ng naaayon sa lupain at sa isa't isa. No? Nandun na yung kumpiyansa, nandun na yung pagiging kampante. Yan. Doon pa lang po yung kampante ka na wala nang aagaw or kukuha sa'yo ng iyong pinaghirapan. So, talata rin dito ay maaari rin ituring na isang metapora para sa espiritual na pagpapanibago. Ito ay muling pagtatayo ng komunidad ng pananampalataya kung paano ang mga tao ng Israel ay pisikal na magtatayo ng mga bahay at magtatanim ng mga ubasan at magkakaroon din sila ng pagkakataong muling itayo ang kanilang buhay at syempre ang kanilang relasyon sa Panginoon. So, grabe po yung itong propesiyang ito na pangako ng Panginoon sa kanyang bayan at talagang yung pamumuhay ng tao, no, ay makikita natin ano yung dulo. Yun ang mahalaga ngayon eh. Ano siguradong meron ka? Ano yung hawak-hawak mong security, no? Yun nga po, sa dulo nandun po security sa pagdating ng Panginoon sa muling pagtatayo ng kanyang bagong kaharian. Yan. So, at talatang ito ay makapangyarihan at sobrang nakapagpasiglang pagpapahayag. Totoo naman po, nakapagpasigla talaga no? Ng mga pangako ng Diyos para sa kanyang bayan. At ito ay tumutukoy sa walang hanggang pag-asa at syempre ang pananampalataya ng mga Israelita na nag-aalok nga po sa bawat isa. Nag-aalok ng isang pangitain, ng isang kinabukasan na puno ng kapayapaan. Diba? Nakakagalak talaga ito. Nakakatuwa po talaga to lalo na yung kahapon, no? Hindi ka natatanda, mamumuhay ka na habang buhay, forever young, tapos dito, no? Yung buhay na wala nang kaagaw, no? Lahat meron na kayo, bawat isa. So, patuloy nagbibigay ng inspirasyon sa mga mambabasa at syempre sa mga mananampalataya hanggang sa araw na ito, hanggang sa kapanahunan natin. Kaya ang pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan ay makikita natin sa bahaging ito. Ang pagpapanumbalik at seguridad, syempre yung security of a fruitful life, no? Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na matutupad, no? At syempre yung mararanasan na kapayapaan ng kanyang bayan at wala nang kaagaw. No? Sana wala nang kaagaw talaga eh. Yun ang hirap. Lagi may kaagaw. Yay! So, sa pag-uulit, ang pag-uulit ng mga aktibidad na sumasalamin sa normal na pang-araw-araw na buhay ay nagbibigay din sa pagkukompleto ng pagpanumbalik ng Diyos. Hindi ito isang abstraktong pangako, kundi isang nararamdamang pangitain ng pag-unlad sa binagong mundo ng Diyos. Totally new, no? Kaya nga new, bagong langit, bagong lupa eh. So sa Deuteronomy 28 verses 3 hanggang 6, kasama sa mga pagpapala ng Diyos para sa pagsunod, ang pagiging mabunga sa gawain at paglalaan sa lupain. So napaka-importante nito, no? Yung talent na mayroon ka, yan, sa biyaya o sa gift na mayroon ka sa kaloob na binigay sa ng Panginoon, no? Yung pagpapayaman ng binigay sa iyo ng Panginoon. So, Amos 9:14-15, isang katulad na pangako ng pagpapanumbalik kung saan muling itatayo ng mga tao ang mga sirang lungsod at magtatanim ng mga ubasan. Mikas 4 verse 4,
isang pangitain ng kapayapaan kung saan ang bawat isa ay nakaupo sa ilalim ng kanilang sariling puno ng ubas at puno ng igos, malaya sa takot. Kampante, confident, at secured. Yan. John 15:5, siyempre si Jesus bilang tunay na puno ng ubas ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang pananatili sa kanya ay humahantong sa mabunga at katuparan. Again, paalaala sa mga mananampalataya na laging tandaan, no, ang pangwakas na plano ng Diyos na ibalik hindi lamang ang mga individual kundi pati na rin ang lahat ng kanyang nilikha. So kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa pagpapala ng Diyos, sa paalaala niya, sa mga pangako niya, at tayo ay mamuhay mismo sa presensya ng Panginoon. Dahil nandun po ang security, no? Yan. So kaya talatang ito ay patuloy na nag-aalok o nagpapahayag ng pamumuhay ng tapat at unawain ang bawat ginagawa, ang gawain na walang hanggang kahalagahan. Tinitiyak nito sa kanila na sa bagong nilikha ng Diyos na nandun po ang tunay ng kasiyahan na lahat sigurado, lahat secured, no? Security in a fruitful life. Yan, so tandaan ng Panginoon ay palaging nandyan, palaging nakaalalay, sumusubaybay, at makikita natin ang buong atensyon na binigay ng Panginoon sa kanyang bahay. Kaya tayo ay hindi lamang sa siguraduhan, no, kundi sa ating pamumuhay, no, na halos hindi natin ma-imagine, no, as in lampas sa ating pangunawa yung mangyayaring ito. At yun, talagang magpupuri sa Panginoon. Tandaan ang Panginoong Hesus ang naging katuparan ng pag-asa na inilarawan sa talatang ito. Sa pamamagitan ng kanyang gagawin, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, sa kanyang gagawin, sa kanyang muling pagbabalik, ay makikita ang nilalahad sa talatang ito. Kaya ito ay sa pagtatapos ng talata, ito ay nagbibigay ng sulyap sa plano ng Diyos na ibalik ang mundo sa isang lugar ng kapayapaan, kasaganahan at kagalakan para sa mga mananampalataya. Itinuturo nito ang pag-asang matatagpuan kay Hesukristo na siyang nagsasakatuparan ng mga pangitaing ito. Yan, siyempre sa pamagitan po ng kanyang pagtubos sa atin. Okay, sa verse 22, hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim na halamay iba ang nakinabang, tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang, lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. So, yung kanina, no, yung verse 21 ay yung mangyayari, no? At itong verse 22, yung naranasan, no? Yung naranasan noon ng mga Israelita. So, ito yung contrast noong verse 21 na naglalarawan sa sitwasyon nila dito sa talatang ito, no, na hinarap kung saan mararanasan ng bayan ng Diyos ang buong pagpapala ng kanilang paggawa ng walang takot na mawala ito sa iba. So, kino-confirm lang po, no, ng talata 21 ang talata 22 na tulad no kanina, no, magtatayo sila nang wala nang titirang iba, no. Dito naman sa 22, hindi tulad nung una na yun nga yung nangyari sa kanila, no, na may tumira doon sa kanilang pinaghirapan, pero ngayon ay wala. Dito sa 22 ay sinasabi yung nangyari, no, sa nakalipas, no, sa nakalipas, at ito ay nagpapakita ng pangitain. Ito yung pangitain ng gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan na buong pagpapala
at ang paggawa nila ng walang takot. So sa bagong realidad na ito, nandoon yung damdamin, no? Mararamdaman na wala ng kaagaw. So, nandun na yung seguridad at pagiging permanente. Yun na, yung kampante na at yung katuparan. So, ang metapora ng mga araw ng isang puno ay nagbibigay diin sa mahabang buhay at katatagan na sumasalamin sa isang buhay na nabubuhay ng naaayon sa paglalaan at siyempre sa pangangalaga po ng Panginoon. So, dito natin makikita na talagang wala ng takot o anumang isipin or alalahanin ang pamumuhay ng mga tao dito. At nandun na po nga yun yung kasiguraduhan na sa kanila, no, sa mga tao ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos ang kanilang pinagpapaguran. So sa kabaligtaran ng mga panahon kung kailan naranasang sakupin ng mga kaaway ang mga tahanan noon, no? Lalo-lalo na sakupin at kunin ang mga pananim. Pinapangako ng talatang ito na ang bayan ng Diyos ay mananahan ng ligtas. Tulad doon nabanggit nga po sa John 10:10, no? Na kasiya-siya, no? Mamumuhay ng kasiya-siya. Sabihin is talagang totally stress-free. Yan. Kaya hindi ka na madaling tatanda, no? Kasi stress-free ka na. Yan. So, tinuturo nito ang isang mundong binago na, no? Binago na kapangyarihan ng Diyos na andun po yung pagpapanumbalik na kung saan ang epekto nito, wala nang kasalanan, epekto. Wala na ang epekto ng kasalanan at kawalan ng katarungan at wala ng pang-aapi. So nakakatuwa po talaga, nakakapagbigay sigla talaga ang pangako ng Panginoon. Yan, so ang talata ay nagsisimula sa isang deklarasyon ng katatagan at seguridad para sa bayan ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa pangako ng isang panahon na kung kailan ang bayan ng Diyos ay mamumuhay ng mapayapa at masagana. So, yung sa kita natin yung naranasan ng mga Israelita noon na talagang nandun yung kanilang takot, agabag, alalahanin na sinasakop nga po ng iba, no? Ang kanilang lupain, ang kanilang mga tanim. Pero dito, pangako ng Panginoon, hindi na nila mararanasan to. Sa atin, sa panahon natin ngayon, kung ano may nararanasang mga alalahanin, hirap, no, kabigatan, siyempre yung mga pinagpaguran natin, no, ano nga ba yung kasabihan, ako nagtanim, ako nagbayo, ako nagsaing, tapos iba yung kakain. No? Lalo na pag ako, no, nasa ulo ko na yung gutom. Siyempre, ang pangako ng Panginoon, no, sa'yo na yan. No? Wala nang kaagaw, talaga mamumuhay ng sobrang kagalakan, no? Wala nang hanggang katapusang saya. Yeah. So, ito ay naghahambing din ang talatang ito sa pagitan ng haba ng buhay ng isang puno at ang haba ng buhay ng bayan ng Diyos na ang paghahambing na ito ay nagsisilbing paglalarawan ng pangmatagalan at matatag na katangian ng mga pangako ng Diyos. Kilala ang mga puno sa kanilang mahabang buhay at sa katatagang ibinibigay nito sa kanilang kapaligiran sa parehong panahon. Sa parehong paraan, ang bayan ng Diyos ay pinangakuan ng mahaba at ligtas na pag-iral. So, usually, yung mga matatagal na mga puno, no, tumatagal ng mga 400 years, 500 years, no? Pero dito, tumutukoy doon sa tagal ng bayan, o tagal ng lungsod na muling itatayo ay eternal, no? Panghabang buhay. Magandang gabi, Pastor Dom. At siyempre, Ma'am Wilma Cervantes, magandang gabi sa iyo, Ma'am Wem. Yan. So, ang huling bahagi ng talata ay nagsasalita tungkol sa mga hinirang ng Diyos na matagal nang nasisiyahan sa gawa ng kanilang mga kamay. Ang pariralang ito ay nagsasalita na sa ideya ng mga hinirang ng Diyos na nasisiyahan sa mga bunga ng kanilang pinagpaguran, no? Yung value
the value of their hard work. Yan, sino ba naman 'di ba ang hindi matutuwa, no? Yung pinagpaguran mo, nakikita mo, nahawakan mo, na-experience mo, at dito makikita natin yung lalong yung word na security, no? At dito mas lalong binigyan diin yung kasiguraduhan, yung katiyakan na mararanasan ng bayan ng Diyos. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pangako na isang hinaharap na panahon ng kapayapaan at kasaganahan para sa bayan ng Diyos. At ang imahe ng pagtatayo at pagtatanim ng walang takot o pagkawala o pagkawasak ay nagpapahiwatig ng ideya ng isang matatag at ligtas. No? Ligtas na buhay. Secured. Secured na po, no? At ito yung security na gustong-gusto ng lahat. No? Kaya lang security ngayon ang gusto ng tao. Pag nakapag-asawa ko, kailangan may business, may bahay, may property para secure yung future ko, no? Pero hindi 'yon. Hindi 'yon ang totoong security. Ito ang totoong security, no? Yung kasama ang Diyos, ikaw ay ginagawa mo, no? Nagpupuri, kumakanta. Magandang gabi, Ma'am Wilma. Nice to have you here, no? Yan. Tagal din kita hindi nakakasama, ha? Yan. Teacher na si Pitang. Yan. Magandang gabi, Ma'am Wilma. Sana mag-stay ka, no? So, napakaganda po ng pag-aaral, no? Ma'am Wilma, nasa Isaiah, no, kami. 65 verses 21 to 22, security in a joyful, fruitful life, no? Yan, sa darating na panahon, sa dulong panahon. Which is, ito ay tumutukoy sa bagong Jerusalem. At sa panahon natin, ito ay tumutukoy naman, siyempre, sa pag-aaral ng eskatolohiya na bagong lupa at bagong langit. So sa pagtatapos ng talata o konklusyon ng talatang ito ay nagbibigay ng isang maganda at makapangyarihang pagtukoy sa walang hanggang katangian ng mga pangako ng Diyos at sa pag-asa ng pagpapanumbalik at pagpapala para sa kanyang bayan. Ang mga tema nito ng katatagan, seguridad at kasaganahan ay walang hanggan at patuloy na nag-aalok ng pag-asa at ginhawa para sa mga ngailangan, no? Siyempre, sa mga ngailangan ng provision ng Diyos. So, isang paalaala ng katapatan ng Diyos sa mga lingkod, sa mga naging tapat sa Kanya, no? Ito yung walang hanggang katapatan ng Diyos at yung kanyang pangako na kanyang tutuparin, ang kanyang gagawin para sa panahon ng kapayapaan at kasaganahan na mararanasan ng kanyang mga lingkod, no? Yan, so makikita natin sa talatang ito ang katarungan ng Diyos, ang paglalaan ng Diyos o provision ng Diyos, no? At siyempre yung katarungan ng Diyos ay tumutukoy po sa hustisya ng Diyos sa pagtiyak na mararanasan ng kanyang bayan ang mga pagpapala na kanyang nabanggit na ating napag-aralan dito, no? Sa pamagitan ng kanilang paggawa, sa kanilang mga ginawa. So, walang hanggang seguridad. Yan. Security, eternal security o yun nga po, no, metapora ng isang puno na sumisimbolo sa pagiging permanente o buhay na walang hanggan. Yan. So, sa Deuteronomio 28 verse 30, sinasabi dito, inilalarawan ng sumpa ng pagkawala ng mga bunga ng paggawa dahil sa pagsuway na binaligtad ng Diyos sa propesiyang ito, no? So, ito yung contrast. Yan. So, sa awit 92 verses 12 to 14, ang matuwid ay inihalin tulad sa mga punong namumunga at namumunga sa katandaan. Ilang taon ang tinatanda ng mga puno? 100 years, no? Pero dito, mamumunga sila magpakailanman. So, buhay na eternal. No? So, Micah 4 and 4, although nabanggit na natin kanina, Pahayag 22 verse 2, ang puno ng buhay sa bagong Jerusalem ay sumisimbolo sa walang hanggang pagpapagaling at paglalaan. Yung Micah 4:4, no, basahin ko po ulit. Isang pangitain ng kapayapaan na kung saan
ang bawat isa ay nakaupo sa ilalim ng kanilang puno, sa kanilang ubasan, at yun nga, no, malaya sa takot. So, bilang mga mananampalataya, ang bahaging ito ay, again, isang paalaala ng katapatan ng Diyos na ibalik ang mga nawala. Ibalik ang nawala sa kanyang bayan, no? So, hinihikayat dito ang mga mananampalataya na magtiwala na ang kanilang paggawa para sa Panginoon ay hindi masasayang. Nothing in vain, no? Hindi, kumbaga, worth it. Naalala ko tuloy sinabi ni Pastor Dom, no? Hindi man worth it sa kanila, worth it itong ginagawa ko. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Napakagandang statement, no? So, hinamon ng talatang ito ang mga mananampalataya. Hinahamon tayo na magtrabaho ng tapat sa kasalukuyan at unawain na pahalagahan ng Diyos, na pinahalaga ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap. Hindi po yan lumalampas, no, sa paningin ng Panginoon. Lahat ng ating ginagawa na may katapatan, na may pagsunod at nakaayon sa kalooban ng Diyos, yan po ay, kumbaga, nakadatos, no? Nakalista. At hindi makakaligtaan ng Panginoon yan. Nakatala po yan. Tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakikita sa talatang ito. Nakapwa, nandun yung pagpapanumbalik at pagpuprotekta. That's why ang title is security, no? Secured, kasi nandun po yung protection ng Panginoon. Hindi lamang niya pinapahalagaan ang spiritual na kapakanan ng kanyang bayan, kundi pati na rin ang kanilang physical at emosyonal na seguridad. Again, hindi ang pag-aasawa ng mayaman ang nakapagbigay ng totoong security, kundi ang relasyon sa Panginoon, ang pagtitiwala, at ang pagsunod sa kanyang kalooban. That's the security. Eternal security. Kasi yung yaman na dito sa mundo, yung material, nalulusaw yan. Mawawala yan. Okay? Tandaan, ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, ay ito yung tumugon. No? Ito yung naging way. Ito yung naging dahilan kung bakit tayo mayroong buhay na walang hanggan. Sinabi nga niya sa John 10:10, no? Makakaranas ng buhay na kasiya-siya. Ayan. So, again, sa pagtatapos ng talatang ito, ang talata ay isang makapangyarihang pangitain ng pagpapanumbalik ng Diyos sa kanyang bayan, na kung saan ang kanyang mga tao ay magtatamasa ng kapayapaan at seguridad. At syempre, ang mga pinagpaguran ay makakamit ng walang kaagaw, walang anumang banta ng pagsakop o pagkumpiska, no? Kundi seguridad na andun yung word na permanente na mamumuhay na may kapayapaan at kasaganahan. So tandaan na itinuturo nito ang walang hanggang pag-asa na matatagpuan sa Panginoong Hesus. Again, saan natin inilalagay ang ating pag-asa? Ano ba yung word na security para sa atin? No? So yan po mga kapatid, sana po ating pagnilayan, no? At pag-aralan natin yung security in a fruitful life. So, sa dalawang talatang ito, sana po naunawaan natin, no, ang nais sabihin ng Panginoon sa bawat isa na nag-aaral, na nagbabasa, at patuloy na lumalakad sa katwiran ng Panginoon. So, yun po lang mga kapatid. Diyan po natin muna tinatapos ang ating pag-aaral. At maraming salamat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyong pangunguna, sa aming pag-aaral. Salamat sa patuloy mong gabay at
Siyempre, ang proteksyon at karunungan, Panginoon, na iyong binibigay sa amin. Nawa ito ay patuloy na aming maisa puso, maisa buhay, at makita sa amin ang iyong imahe, Panginoon, na kami ay patuloy mong gamitin sa pagbabahagi ng iyong salita, sa pagpapakita ng iyong karakter, Panginoon, sa buhay namin. Ang pag-ibig mo na hindi lamang sa salita, kundi maipamuhay namin, maiaksyon namin, Panginoon, at makapagbahagi sa iba at maranasan nila ang security in a fruitful life. Maraming salamat, Panginoon, sa ilang po alat at papurit parangal. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po, Ma'am Wilma, Pastor Dom, Pastor Nanding, Princess, Sister Irene, Ate Alma, at sa lahat po ng mga nag-join, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo bukas, alas 8 po, no? 8 p.m. Monday po, no? And Tuesday. Maraming salamat. To God be the glory. God bless. Shalom.